So sabi niya, bait talaga ni Ate Rosmar, tinutulungan niya ang Mari Twins. I love Ate Rosmar. Guys, marami naman ako na ipabalik na TikTok. Alam nyo, kapag ka nga may nababan, ako lagi yung nilalapitan na Ate Rosmar. Marami na ako napabalik na TikTok. Pero lang talaga kung meron talaga silang violation. Yung talagang tipong, talagang parang sobrang lala na bawal na ibalik. Hindi ko na kayang gawa ng paraan yun. Pero kung yung mild lang naman. Ako, di ba, tandaan nyo, ilang beses na akong naban before. Tapos may time pa nga, naban ako ng 3 minutes, tapos bumalik din agad. Tapos may time din na naban ako ng parang siguro magwa 1 month. And wala na yun talagang pag-asa. Dumating lang sa point na may kinausap na ako sa medyo mataas na talaga sa TikTok. Parang hindi lang siya yung mga normal na taga dito sa Pilipinas. Taga-Amerika na yung nakausap ko that time. Para lang mabalik yung TikTok ko. Kasi nga wala na talagang pag-asa. Dahil ang alam ko nun, meron lang akong parang inano na video na bata na parang nagpapahid nung products ko dati. So anong nangyari? Dinuwet ko lang yun. Tapos naban na ako, ganun. Tapos yung mismo nag-video nun, hindi naban. Ayun, ganun lang kasimple. And wala na talagang pag-asa nun. Talagang hopeless na ako that time. Kaya alam ko yung feeling ng mga nababan na parang lalo na kung pinaghirapan, ganun. Lalo na kay Mari Twins. Sabi ko nga sa kanya, ba't ang linaw ng mga video nyo? Lagi ko kasi yung nakakausap. Ayan, di ko nga lang alam kung sino dun sa kambal yung kausap ko. Sophia, basta ganun. Di ko alam kung Sophia ba pares pangalan nila. Basta isa lang dun yung kausap ko. Hindi nakausap ko ata sila dati before pareha sa isang GC, ganun. Pero ngayon, yung Sophia yung kausap ko. Hindi ko maalam, magkamukha kasi yung dalawa. And isa, meron din akong tinulungan. Pero, nababalik talaga kapag ka, Pero kapag ka ngayon talagang malala, kunyari, mga bullying, ganun, talagang di na nababalik. Saka pag mga, alam nyo na yun, basta bawal lang banggitin. Ayan, so, nakakaano lang kasi alam ko yung feeling nila. Pero ako nga dati hopeless na ako nun, parang sumuko na ako. Sabi ko, edi okay, ban na, wala nang magagawa, parang ganun. Kasi ang dami ko nang nilapitan that time. Ang dami ko nang nilapitan, wala na talaga daw talagang pag-asa. Talagang close na yung book. Pero wala, talagang ang bait sa akin ni Lord. Pinakontak niya sa akin yung isang tao na secret lang, bawal sabihin. Pero parang, hindi ko sure ha, para kasing yung taong yun, taga-Amerika ata yun. Ewan ko, hindi ko sure, taga-Amerika. Tapos parang may kausap siya mismo sa TikTok na ibang bansa, hindi dito sa Pinas. Kasi dito sa Pinas, sabi wala ng pag-asa, ganun. And yun, marami akong tinutulungan. And before, hindi ko sinasabi na ako yung nilalapitan nila. Pero alam nila, di ko alam kung bakit alam nila yung ako yung lalapitan kapag may nababan ganyan. Ayun. Ngayon ko lang sinabi. Pero alam niyo kung sino yung mga napabalik kong account, 'di ba? Ayun, talagang tinutulungan ko naman talaga kapag mababait sa akin. And yung kakilala kong yun, as in, alam mo yung CEO naman sa Blue Up, na-meet na niya. Kumbaga talagang malakas talaga yung kapit niya, ganun. Alam mo yan, kuya, thank you. Ayan, tapos, so ayun nga, i-update ko kayo kung maiibalik natin. Kasi Sunday kasi ngayon, so i-chinat ko pa by Monday siguro. Sana maibalik. Pero yung sa US, hindi ko kasi sure kung maiibalik. Gawa nga ng, di ba nga, parang batas-batas sa kanila, nasaktuhang naka-USB si Ate Lenny, pati si Mari Twins. So, malalaman natin. Pero yung dump account nila, hindi naka-USB. So, yun, siguro may pag-asa. Pero nilapit ko naman parehas. Siyempre naman, hanggang makakatulong ako. And sabi nga niya sa akin, yun daw kasi yung source ng financial kinemerlut nila. Kaya talagang nakakaano naman, di ba? Yung mga bata na nagsusumikap. Ayun guys, mag-register na pala kayo sa live event ko. Bilisan nyo ha, dahil may live event tayo at mamimigay tayo ng mga iPad. Ayun, follow nyo na ako and register na kayo sa live event ko this coming February 9.